Bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa mga umabot sa chapter 232. Thank you at marami pang susunod. 28-80 ang score at lamang pa rin ng 10 ang Baku Giants sa laban. Nakakita nga si Coach Gibo ng magandang oportunidad dahil nagawang maiskura ni Baez ang starting center ng kalaban nila. Napasenyas nga siya sa kanyang mga manlalaro na kung saan ay makikita na nakabukas ang palad nito. Habang pinapatalbog naman ni Gerald ang bola ay medyo napaseryoso rin siya sa senyasang iyon ng kanilang kalaban. Pagdating niya sa kanilang side ay agad siyang nilapitan ni Larry Dizon. Si Andrew naman ay mabilis na ginamit ang screen ng kanyang kuya Marlon at pagkakita rito ni Gerald ay agad niyang ibinato rito ang bola. Si Andrew nga ay makikitang tumalon para magpakawala ng jump shot matapos iyon. At agad naman siyang tinalunan ni Velasquez na nakasunod sa kanya. Kaso, fake lang pala ito ni Salome na biglang pinatalbog ang bola at dumiretso sa basket. Napasara ang depensa ng Baku para kulungin ito, kaso pagtalo ni Andrew ay bigla niyang ipinasa ito sa isang kakampi niyang nagpunta sa kaliwang bahagi ng 3-point territory. Si Carlo Tuason ito at agad itong nagpakawala ng tira mula roon. Sinubukan pa itong pigilan ng humabol na si Magpantay, kaso huli na rin ito. Si Carlo nga ay napakuyong pa ng kamao at marahang napasuntok sa hangin ng haliti ng bola ang basket. Isang tres para sa Mansalay iyon at napasigaw naman si Coach Gibo sa defender nito. Huwag mong basta iwanan si Tuason, sigaw nito. Nautakan daw sila doon ni Salome. Marunong na raw pala itong magpasa ng bola, kaya napapasok sa loob ang kanyang pinagbabantay kay Tuason. Nice shot, sir, bulalas naman ni Coach Andrea at naging 28-21 ang score matapos iyon. Depensa naman, bulalas ni Gerald at nabigla na lang siya nang bigla siyang lampasan ni Larry Dizon. Paghabol niya rito ay napaseryoso siya nang bumangga siya kay Baez. Ang bola namang hawak ni Velasquez ay biglang umangat at dumiretso kay Dizon na mukhang haatakihin si Magbuo. Pagkasambot nga ni Dizon sa bola ay napangiti siya kay Magbuo na mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Napalunok pa nga si Marlon, kaso biglang hinawakan ni Larry ang bola at dinala ito matapos ang kanyang tila pagpunta sa kaliwa ng kanyang defender. Bumigla si Dizon ng pagbabago ng direksyon nang iikot niya pataas ang hawak niyang bola na sinabayan niya ng pagkaliwa. Isa iyong swabing Eurostep crossover at nalampasan niya si Magbuo na napaatras agad dahil hindi raw niya hahayaang maiskuran siya ni Dizon. Pinagmasdan nga niya ang bola at agad na pinalo ito para mabitawan ng kalaban. Pero sa braso ni Larry ito tumama at ang bola ay mabilis din niyang pinakawalan paitaas. Sumilbato ang referee at doon na nga napaseryoso si Magbuo dahil natawagan siya ng foul. Si Larry naman ay napangiti pa rin kahit pa nagmintis ang release niya sa bola. Pasimple nga rin binangga ni Larry si Magbuo nang maglakad na siya papunta sa free throw line. Nabigla naman doon si Marlon at parang kumabog ang dibdib dahil sa datingan ngayon ng ace player ng Baku. Naipasok ni Larry ang dalawang free throws at nagwala na naman ang mga taga Baku dahil doon. Paatras nga siyang bumalik sa side ng kalaban at nang makita niya ang pagtakbo ni Valdez papunta sa kanilang side ay agad niya itong dinipensahan. Si Gerald naman ay agad na nakita ang pagtakas ni Tuason at agad niyang ipinasa rito ang bola. Pagkasambot nga ni Carlo ay binigyan niya ng isang fake na galaw si Magpantay, kaso hindi ito kumagat kaya medyo napaatras siya. Pass me the ball, bulalas naman ni Alcoba na pinupostihan sa kaliwa ng basket ang katapat nitong si Santos. Isang bounce pass ang ginawa ni Tuason dito, kaso nabigla ang mga taga Mansalay sa pagsulpot ni Velasquez. Hinarangan niya ang pupuntahan ng bola at nagawa niya iyong masambot. Si Gerald naman ay naalarma nang makitang wala na si Larry sa tabi niya. Si Dizon, sigaw nga ni Andrea at napatakbo agad ng mabilis si Valdez na sinundan ni Alcoba.
Si Andrew naman ay mabilis na hinarangan si Velasquez. Kaso, naipasa kaagad nito kay Magpantay ang bola at pagtawid nila sa gitna ay agad nitong ibinalik dito ito. Relax lang, sabi nga ni Neil na itinaas ang kanyang kamay habang maingat na nagdi-dribble ng bola. Makikita nga si Dizon na pinopostehan si Valdez paatras. Pagkakita nga rito ni Neil ay agad niya itong ipinasa rito na sinundan ng pagtakbo palayo. Iniwanan nga nila sina Valdez at Dizon sa parting iyon na ikinakabahan ng mga manonood. Napangisi naman si Dizon nang bumigla ng galaw ang kanyang balikat pakanan na tila tatalon para magpakawala ng jump shot palayo. Agad na gumalaw si Gerald para abangan ito, kaso bumigla si Dizon ng pagharap pakaliwa. Inikutan siya nito at pasimple rin siyang tinuunan ng siko sa katawan para hindi siya makahabol dito. Isang spin move, crossover iyon, at nakikita nga ang kaseryosohan ni Larry nang tumalon siya papunta sa basket. Si Marlon naman ay mabilis na humakbang palapit dito at sinabayan si Dizon sa ere. "Huwag Marlon!" Bulalas naman ni Gerald, kaso huli na siya dahil nagkabanggaan na ang dalawa sa itaas. Isang ngiti naman ang sumilay kay Larry Dizon na hindi man lang kinabahan na depensahan ni Magbuo sa ere. Dito nga ay walang awa niyang dinakdakan ang sentro ng mansalay at ang mga taga-Bakaw ay napatayo at nagwala ng masaksihan ito. Hindi na nga rin nila narinig ang tumunog na silbato ng referee dahil sa ingay sa loob ng Bakaw Gymnasium. "Dizon! Dizon! Dizon!" Paupong bumagsak si Marlon Magbuo at si Dizon naman paglapag sa ibaba ay napasigaw na sinundan ng pag-indak na ikinahiyaw lalo ng mga manonood. "Nagbalik na si Papa P!" Bulalas ng mga manonood at ang mga kakampi ni Dizon ay damang-dama ang hype na dala ng player na ito sa kanilang paglalaro. Napasayaw nga rin sila at habang nagsasaya sila ay makikita naman ang pagkadismaya sa mga mata ni Marlon na kaagad na nilapitan ni Gerald. "Papa P! Papa P! Papa P! Papa P!" Umalingaw-ngaw ang chant na ito sa buong Bakaw Gymnasium na ikinadilim ng mga mata ng mga manlalarong nakasaksi ng dakdak na ginawa nito. Walang awa itong si Dizon. Sabi nga ni Jules Landicho na napatayo na rin sa kanyang kinauupuan. Napailing naman ang nasa unahan nitong si Jeric Salonga at tila naawa siya sa mararamdaman ni Magbuo matapos dakdakan ng mas maliit sa kanya. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang sentro, ang dakdakan ng mas maliit na player, ang maposterize sa harapan ng maraming manonood. Wika naman ni Jeric at si Hendrik nga ay napatawa na lang nang makita ang pagsayaw ni Dizon. "Gusto kong makaharap ang manggang ito. Akala ko komedyante siya, pero mukhang malupit din pala itong maglaro." Sabi naman ni Hendrik na napakuyom ng kamao habang pinagmamasdan si Dizon na nakatayo na ngayon sa may bonus area. "Sinong mangga?" tanong naman ni John Ray. "Ha? Si Dizon. Iyong mukha niya parang mangga," sabi naman ni Hendrik at pagkatapos noon ay napatawa na lang ang mga kasama niya dahil sa kanyang sinabi. Naipasok pa ni Larry ang free throw at naging 33-21 ang score matapos iyon. Si Gerald naman ay napakuyom ng kamao habang pinapatalbog ang bola. Nakita niya ang pagtamlay ng mata ni Marlon at masamang pangitain nito. Napatingin tuloy siya sa kanilang bench kay Coach Andrea. Baka raw tatawag ito ng timeout para ilabas muna si Marlon. Kailangang ilabas muna sa game si Kuya Marlon, sabi nga ni Gerald sa kanyang isip. Kaso walang timeout na ginawa si Andrea na kinaseryoso ng mga players na nasa likuran nito. "Hindi ko papalabasin si Marlon." Seryosong winika ni Andrea na kinaseryoso ni Ricky. "Kailangang masanay sa ganitong senaryo si Mr. Magbuo. Siya ang starting center natin. Kaya hindi lang ito ang mararanasan niya kapag mga dunker na ang umatake sa kanya. He need to learn kung paano maging matibay na sentro, physically and emotionally." Dagdag pa nga ng dalaga at tumatakbo rin sa isip niya
ang mga salita ng kanyang ama tungkol sa kaibigan nitong si Sir Charles Magbuo na ama ni Marlon. Masyadong mabait ang anak ni Charles. Iba siya kay Charles na walang kinatatakutan kapag naglalaro. Kahit madakdakan siya ng kalaban ay hindi nasisira ang will spirit nito na dumepensa. Ang tatandaan ko nga, may isa kaming laro na palagi siyang inaatake ng kalaban. Pero you know, kahit ilang beses siyang na-posterized, 100% pa rin ang kanyang paglalaro. Hindi humihina ang loob ni Charles, kaya para sa akin, he's the best center na naging kasama ko. Mas magaling pa siya sa mga 7-footer na center ng mga nakalaban namin. Hard worker siya. And after noon, natatakot na ang mga guards na atakihin ang aming painted area dahil sa presence niya. His presence was his best defense. Experience ang need na makuha ng center ninyo. If he's willing to improve, he need to endure all of his failure as a defender inside the paint. Kung sa physical aspect, I think mayroon na siya. Pero pagdating sa humiliation, iyon ang hindi ko sure. Dahil as far as I know, ngayon lang naman naging ganito ang team ng Mansalay dito sa OMPL. Hindi naman alam ni Ricky ang tungkol sa nalaman ni Andrea tungkol kay Marlon Magbuo. Ito ay sa kadahilan ng nasa Kalapa na sila. Hindi na ito naikwento ng dalaga dahil na-miss nito ang kanyang room sa bahay nila. Ikaw rin, Ricky, kailangan ma-overcome mo si Ibon. Iyon ang binigay sa iyong defender, kaya dapat kayanin mo. If makikita ng mga kalaban na nangyayari sa'yo, baka gawin din nila ito sa iyo kapag sila na ang nakalaban natin. You should remember na disadvantage mo pa rin ang height sa loob ng court. If nagawang sirain ng kalaban ang playing style mo, paano pa sa bigger scene? Seryosong winika pa nga ni Andrea kay Ricky na napatingin sa malayo. Sasabihin sana ni Ricky na ang hirap maglaro dahil may putok ang kanyang katapat. Pero tama ba raw na reasons na lang ang palagi niyang isipin sa ganitong pagkakataon? Ano ba raw ang mangyayari kung mandidiri siya kay Ibon? Oo, mahirap tiisin, pero hindi raw dapat maapektuhan ng isang iyon ang kaniyang paglalaro. Maganda ang depensa ni Dizon kay Gerald, kaya hindi ito basta makahanap ng open looks, kaya kailangan ka pa rin ng team para sa opensa. Kaya kailangan kapag binantayan ka uli ni Ibon ay hindi ka na madistract. Wika ni Andrea na pasimpleng sinulyapan ang nakaupong si Ricky na tila kay lalim ng iniisip. Napatingin naman si Ricky kay Andrea at naramdaman niya ang pag-aalala nito sa mga mata. Bumuntong hininga ang binata at binigyan ito ng ngiti. Yes, coach, wika ni Ricky at ngumiti rin si Andrea ng maganda. Ang mga nasa likuran naman ni Coach Andrea na mga players ay nagkatingin na lang at napangiti. Sana all na nga lang daw. Inatake na nga ni Gerald ang depensa ni Larry. Si Tuaso naman ay nahihirapang humanap ng open looks dahil kahit makipag-switch siya ng bantay ay parang ganoon pa rin ang depensa sa kanya. Parang nakahatak na raw sa isip ng mga kalaban na isa siyang 3-point threat sa kanila. Mahirap ito. Hindi ako makaka-score kung ganito, sabi nga ni Carlo sa sarili. Habang tumatagal daw ang OMPL ay parang nalalaman na raw ng mga kalaban ang kanyang palagiang ginagawa. Ito naman ay inaasahan na niya dahil ganoon din naman daw ang ginagawa nila kapag pinag-aaralan nila ang mga laro ng mga makakalaban nila. Bumigla nga ng hinto si Gerald at nang magkaroon siya ng space mula kay Dizon ay agad siyang tumalon palayo. Isang fade away jump shot ang kanyang binitawan bago pa maubos ang oras. Dahil nga rin sa madikit na depensa ni Dizon sa kanya ay para bang hindi niya natantiyan ng tama ang tirang iyon. Ito nga ang naging dahilan para magminti siyon at ang bola nga ay tumalbog lang sa basket. Rebound! Sigaw nga ni Velasquez na napatingin kay Larry na mabilis na tumakbo sa side nila. Si Marlon Magbuo ay na-box out kaagad ni Baez at pasinti pa siya na itong binigyan ng kaunting tuon ng siko sa may tagiliran. Si Alcoba naman ay wala ring nagawa sa nasa unahan nitong si Santos na talagang rebounder din. Napasigaw nga ang mga taga-bako ng si Baez ang nakakuha ng rebound na kaagad namang hiningi ni Neil. Habang nasa ere nga si Baez
ay agad niyang ibinato ang bola sa kanilang point guard. Kaso biglang sumilbato ang referee at kasunod nito ay ang pagbagsak ni Baez sa harapan ng hinihingal na si Marlon Magbuo. Binigyan nga ni Marlon ng pasimpleng tulak ang nasa ering si Baez bilang sagot sa pagsiko nito sa kanya. Si Baez naman ay agad na napatayo dahil doon, at si Santos naman ay kaagad ding tinayuan sa harapan si Magbuo na biglang napatras. Sira ulo ka pre hindi magandang foul mong iyon Wika ni Baez na itinulak sa dibdib si Magbuo na parang lalaban na bigla ring nawala dahil sa kaba. Sumilbato nga ang referee at agad na namagitan sa komosyong iyon. Ang mga kakampi naman nga ni Marlon ay agad na hinarangan ito sa pangunguna ni Gerald. "Kuya Marlon," sabi nga ni Gerald na ikinaseryoso naman ni Magbuo dahil matagal na raw siyang hindi tinatawag na kuya nito. Napatawag na nga lang ng official timeout ang referee para i-check sa replay ang nangyaring iyon sa ilalim ng basket. Maririnig pa rin nga ang hindi pagkatuwa ni Baez sa bench nila dahil pwede raw siyang bumagsak ng hindi maganda dahil sa pangit na foul na ginawa ni Magbuo sa kanya. "Tama na Jason, kumalma ka na. Ang mahalaga ay ayos ka pa rin. May masakit ba sa'yo?" Seryoso namang tanong ni Coach Gibo. Medyo nahiya naman si Baez dahil doon at napaupo na lang siya sa tabi ng kanyang mga kasamahan. Ikatlong foul na ito ni Magbuo, kaya may hirapan sila lalo sa rebounding at depensa sa ilalim. Sabi pa nga ni Coach Gibo na napatingin sa side ng Mansalay. "Sorry coach." Nakayuko namang wika ni Marlon pagdating sa kanilang bench. Isang kalmadong ngiti ang ibinigay ni Andrea rito. "Okay lang yan," sabi ng dalaga na mas lalong nagpababa ng pakiramdam ni Marlon. Maya-maya pa nga ay bigla namang tumayo si Ricky sa dulo ng bench at nagtatalon. "Ano ka ba Andrea? Hindi iyon okay." "Hindi iyon okay Marlon. Kung gusto mo maging okay, magpahinga ka muna at siguruhin mong sa pagpasok mo sa loob ng court ay hindi na iyon mauulit." Ang mga nasa bench ng Mansalay ay biglang napatingin kay Ricky na parang may kung ano raw na nasa isip ng oras na iyon. "Huwag tayong makontento sa performance natin o sa nagagawa natin ngayon sa game. Matatalo tayo ng bako kung bawat pagkakamali natin ay okay lang. Alam ko na rin kung ano ang gagawin sa pinakamatinding defender na nakatapat ko. Kaya dapat kayo rin." Wika nga ni Ricky na kalmadong lumapit sa kaniyang mga kasamahan. Si Andrea ay bigla namang napaubo at itinaboy si Ricky. "Amoy puto ka, lumayo ka muna sa amin. And sa second quarter ka pa maglalaro," sabi ni Andrea, at ang mga kakampi ni Ricky ay napatakip din ng ilong. Tama, hindi dapat okay palagi ang mga errors, sabi naman ni Gerald sa kanyang sarili na napakuyom ng kamao. Si Marlon naman ay sandaling natulala kay Ricky matapos iyon. Bigla nga rin siyang napangiti dahil parang isang nakakaawang player ito sa dulo ng bench dahil walang gustong tumabi rito. "Magpahinga ka muna Marlon," kalmadong wika ni Coach Andrea. "Yes coach, aayusin ko ng laro ko kapag pinaglaro uli ninyo ako," wika nga ni Marlon Magbuo na kinangiti naman ng pasimple ni Gerald. Napatingin nga rin siya sa itaas at biglang naalala ang sinabi ng kanyang ama noon. "Huwag kang makontento sa nagagawa mo ngayon. Malalaman mo itong sinasabi ko sa iyo. Sa oras na magkaroon ka ng kakamping may will manalo. Isang player na hindi tumitigil na matuto." Nabigyan nga ng technical foul si Magbuo at nagkaroon ng bonus shot ang Baku Giants dahil doon. 1 minuto na lang ang natitira at tatapos ang unang quarter sa score na 36-25. Nasa Baku rin ang momentum ng laban pero hindi ito nangangahulugang talo na ang Mansalay, lalo na nga nang si Mendez ay makita ng mga nasa bench ng Baku na nagpapatalbog ng bola sa may gilid ng kanilang bench. "Humanda ka na uli Dennis, balik ka na uli sa assignment mo," sabi nga ni Coach Gibo kay Ibon na nasa dulo ng bench, mag-isa at walang kasama. "Opo coach," sagot naman ni Dennis na napatingin kay Ricky Mendez ng oras na iyon. Click like kung nagustuhan mo ang update na ito.
For tips and donation, nandito ang ating GCash sa ating screen at Maya. Pwede rin kayong mag-send ng tip via thanks button ng YouTube channel sa baba ng video. Salamat!